Nanalo kagabi ang San Miguel Beer kontra dito sa Magnolia Chicken Templados, kung saan nakita natin na naging maganda yung adjustment nila nung bandang huli ng games. Nakita natin lumamang ang San Miguel nung umpisa ng malaki pero nahabol to ng Magnolia na cut nga nila yung lamang down to 2 points pero hindi sila nakalamang. At marami nagsasabi na si Coach Chito Pictolero ang dahilan kung ba't natalo Magnolia doon. Dahil nakita naman natin na paulit-ulit yung ginagawang play ng San Miguel Beer kung saan pinapabayaan nila na si Junmar Fajardo tumanggap ng bola, pagkatapos kapag na-double ay sabay pasa sa labas. At ang nangyayari, palagi nilang iniiwan itong si Chris Ross. At ang dahil nangyari, nakalimang 3-point shot itong si Chris Ross at yun ang nagpapanalo sa San Miguel Beer. Siyempre, bukod pa dyan yung scoring ni CJ Perez. Ang sabi nga nung iba, dapat pinabayaan na lang ng Magnolia yung mga big men nila katulad ni Laputo ni Sanggalang. Nagwardyahan 1-on-1 itong si Junmar Fajardo. Pero ang nangyari nga, hindi binago ni Coach Chito Victolero yung strategy niya. At ang nangyari, panay ang score ng 3 points ng San Miguel. Sa ngayon, makikita rin natin na ito San Miguel Beer dahil sa panalo na yun, halos na-secure na nila yung number 1 seed. Yung twice to beat, halos nasa kanila na yung sigurado na. Titignan na lamang ay yung seeding. Nakita rin natin doon na ito talagang San Miguel Beer ay mukhang bihira na gagamitin itong si Vic Manuel. Halos wala na siyang playing time. Actually, pati ito si Simon Enciso at si Jeron Ting hindi na nagamit doon sa game na yon. So medyo lumiit o imikli yung rotation ng San Miguel Beer. Sa ngayon na dito namang Magnolia, kinakailangan nilang manalo doon sa mga susunod nilang laro. Dahil kapag nagtabla ang Magnolia at Hinebra at NLEX, maa-out ang Magnolia doon sa twice to beat dahil ang NLEX at Hinebra tinalo pareho itong Magnolia. So yan ang problema. Isa ng unrestricted free agent itong si Jared Dillinger pagkatapos kuhanin ng Barangay Hinebra itong si David Morel dahil kinakailangan nilang magbawas ng mga field foreigner. Pero ang tanong ngayon, ito kay si Dillinger ay mapunta sa ibang koponan. May mga naniniwala na itong Barangay Hinebra, nirelease lang yan si Dillinger pero eventually ay ililipat din yan dito sa Northport Batang Pier o kaya sa Terra Firma kapalit ng ibang player. Dahil sinabi ni Coach Timko na hindi pa sila tapos na mag-rebuild ng kanilang lineup dahil naghahanap sila ng small forward ngayon. Ang Barangay Hinebra ay kinakailangan manalo doon sa last 2 games nila para ma-secure yung twice to beat advantage. At kapag nangyari yan, syempre, mas maganda ang kalalagyan nila dito sa playoffs. Sa ngayon, itong Barangay Hinebra ay gustong siguraduhin na kahit wala itong si Jamie Malonzo ay magkaka-recover sila in terms ng performance. Siguro nga ito si Jared Dillinger hindi na talaga matagtatagal sa Hinebra. Alam na natin matagal na yung napapabalita ang nasasama sa mga trade speculations dahil hindi nga nagagamit. Kaya sa ngayon ito si Dillinger malamang dahil yan ay gawing unrestricted free agent sa Northport yan o kaya Terra Firma mapunta. Pero kailangan natin i-considera na hindi lang siya ang pwedeng mawala dito sa Barangay Hinebra dahil gusto nilang palakasin yung kanilang roster just in time para magsimula itong playoffs. Sa ngayon itong Barangay Hinebra, hindi pa naman natin masasabing lock na sila doon sa number 2. Pero kapag nanalo sila versus Converge at Terra Firma, magiging mas maganda ang sitwasyon nila. At sa ngayon makikita rin natin na itong mga ibang players na hindi na ginagamit ni Coach Tim Cone, katulad dito si Von Pesumal, ay malamang na matrade na yan. Actually nga kahit yung si Sidney Onmubere nababanggit na rin yung pangalan. So asahan natin na hindi pa tapos yung movements ng Barangay Hinebra pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang roster dahil kinakailangan nila yan sa playoffs. Habang si Robert Bolick ay gusto nang pumunta dito sa TNT Tropang Giga. Marami ang naniniwala na ito si Robert Bolick ay ite-trade dyan sa TNT. Pero ang hindi pa masyadong nakukonsidera ay yung posibilidad na baka ito si Bolick mismo ang mag-request na ma-trade siya doon. Dahil mukhang ang tanong ngayon, ito bang si Bolick ay medyo frustrated na o hindi na natutuwa dito sa mga sunod-sunod na nagiging talo nitong NLEX Road Warriors. Maganda umpisa nila pero nung bandang huli ay hindi na sila nakarecover. Kaya sa tingin natin, hindi na nakagugulat kung itong si Robert Bolick ay mag-request na ma-trade dito sa TNT Tropang Giga kung saan mas magiging maganda yung chance niyang manalo. Sa ngayon mukhang pinagkakaabalahan ng TNT ay yung pagpapalakas dito sa kanilang guard rotation dahil yan ang sabihin na natin na medyo mahina.
Kung sakasakaling makuha ng TNT Tropang Giga ito si Robert Bolick, solve na yung problema nila dyan. At hindi na nila kailangan pang kunin itong si Ray ng Batak. Ngayon naman kung itong si Robert Bolick mag-request ng trade sa TNT, kinakailangan nilang gamitin itong Blackwater Bossing bilang conduit pa dahil hindi po pwedeng mag-trade ang mag-sister teams. Malamang ito si Robert Bolick mapunta dito sa TNT. At ang NLEX naman makukuha siguro yung first round pick ng Blackwater Bossing. At ang Blackwater naman merong makukuha mga players mula dito sa TNT Tropang Giga. Ang tanong na lang ay kung sino. Itong NLEX Road Warriors ngayon medyo mabigat dahil ang kalaban nila sa linggo ay San Miguel Beer. So dito natin makikita kung ano ang gagawin nila para masiguro na sila ay mananalo dahil medyo sunod-sunod na yung talo. Kapag natalo pa NLEX doon, halos mapupunta na sa Hinebra sigurado yung number 2 spot dahil sila ang magkadikit doon. Kaya kailangan pagbutihin talaga ito ng NLEX o baka si Bolick mag-request na ma-trade. Samantala naman ang balita natin tungkol dito sa Rain or Shine Elasto Painters ay baka ma-trade itong si Luis Villegas. Ito yung isa pang big man na kinuha nila doon sa draft kasama si Kit Datu. Ang balita dati gagawin daw itong Twin Towers ni Coach Yeng Giao, pantapat no sa mga higante nung kalabang mga koponan katulad ng San Miguel, TNT at Hinebra. Pero ever since itong si Luis Villegas hindi na nagagamit ni Coach Yeng Giao at ang matunog na balita baka i-trade ito para dito kay Gio Ambohot. Medyo nakagugulat nga ba't hindi nagagamit si Villegas masyado. Dati kasi kaya ang balita kaya hindi ito nagagamit dahil meron itong ACL injury at kare-recover lang. Pero ngayon ang tagal na nun at dapat at least nabigyan na ito ng playing time. Pero halos talagang hindi ginagamit ni Coach Yeng Giao at marami nga nagsasabi na baka hindi siya bagay doon sa sistema na pinapairal ni Coach Yeng. Kaya sa ngayon, tinitignan natin kung ito ba'y senyales na baka bitawan na to ng ROS para dito kay Gio Ambohot. Kung sakasakali magiging balanse naman yung trade na yan dahil yung dalawang big men at halos parehong hindi ginagamit si Ambohot. Maganda potential pero hindi ginagamit nitong si Coach Aldin Ayo. Kung magkakataon na ito si Luis Villegas mapunta dito sa Converge Fiber Excess, magkakaroon sila ng triple tower. Baltasar, Arana at itong si Luis Villegas kung sakasakali. Samantala naman ang ROS makukuha yung type na big man na madalas gamitin ni Coach Yeng Giao, yung mahaba ang galamay at merong tira sa labas. Sa ngayon kasi ang Rain or Shine syempre nakafocus na makapasok sa playoffs. Pero medyo hirap talaga sila dahil alam naman natin na naging problema ng Rain or Shine katulad ng huling conference, mabagal yung start nila. Kaya kahit nanalo sila na sunod-sunod, yung mga talo nila nag-pile up na. Kaya kailangan na magkaroon ng improvements at baka isang trade ang sagot dyan. Shout out kay Jason Mendoza, Donald Santiago, Joseph Pineda, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, kay OG, Len Gio, Che Santillana at Tagle family, RG Bueno at Dalina family, binabati din natin si Anthony Alon, Alexis De Terala, Kuya Mike TV, Edwin Carmona Jr., John Ray Marquesuela, John Mark Cantos, Katsakino Dukusin, si Ronald Barbosidad, Jonel Alagon, Rico Olarte, si Dionisio Mercado, Selena Valles, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jonald Malyari, si Romeo Conchada, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas at Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.